Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay susuriin natin at tatalakayin natin ang legal na patayan ng opisyal na pahayag ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte na bumabiyahe sa labas ng bansa upang bisitahin ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa dahil they are already frustrated daw of what is happening in our country. Kawawa naman ng ating mga kababayan. Frustrated na daw, sabi ng Vice President. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kumpanyeros, kumpanyeras, mga subscribers, followers, and viewers ko dito sa YouTube channel. Ang ating pong tatalakayin sa episode na to ay isang napapanahong issue na may kinalaman sa ating gobyerno. Ito ay yung pahayag kahapon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang bansa. Binibisita daw niya ang mga Pilipino doon. Sabi niya, ginagawa niya to dahil frustrated na daw sila sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ang tanong natin ngayon, ano ba ang legal na batayan ng ating Vice Presidente sa pananalita na to? So talakayin natin yung batas at yung tungkulin ng Vice Presidente para maintindihan ninyo. Kailangan muna nating balikan ang ating saligang batas, yung 1987 Constitution. Ano ba ang mga nakasa doon tungkol sa Vice Presidente? Unahin natin yung pangunahing tungkulin. Ang unang-unang tungkulin ng Vice Presidente ay maging kapalit ng presidente sakaling siya ay pumanaw, magbitiw, o hindi na kayang gampanan ng kanyang tungkulin. Walang nakasaad na iba pang partikular na tungkulin sa saligang batas. In short, ang Vice Presidente dapat mahusay manalangin. Yan ang biruan nung araw pag presidente ka, yung vice. Dapat malakas daw manalangin yan. Isipin nyo kung bakit. So may mga karagdagang tungkulin yan. Karaniwan, ang Vice Presidente ay binibigyan ng posisyon sa kabinete ng Pangulo. Sa kaso ni Vice President Duterte, siya ay in-appoint na secretary ng Department of Education. Kaya lamang ang dami nangyaring problema dyan. Hanggang ngayon, iniimbestigahan at subject of an impeachment complaint pa yan. So, ibig sabihin ng kanyang mga galaw at pahayag ay dapat tingnan sa dalawang anggulo. Bilang Vice Presidente, kung siya ay sekretary ng cabinet, bilang kalihim ng edukasyon. Dati, di ba? So, legal na batayan ng opisyal na paglalakbay. Mayroon din tayong mga alituntunin tungkol sa paglalakbay ng mga opisyal ng gobyerno. Pag nag-travel yan outside of the country, meron pong regulasyon dyan. So, kailan tinuturing na opisyal ang pagbabiyahe ng isang government official and employee? Ayon sa mga regulasyon, dapat ang pagbiyahe ng isang opisyal ay kailangang urgent and necessary at may malinaw na benepisyo sa publiko. Dapat may bibigay kang benepisyo sa publiko. Karaniwang kailangan ng pag-aproba ng Office of the President para sa mga biyahe sa ibang bansa. Lilinawin ko, dapat may approval ng Presidente ng Pilipinas ang travel abroad. E paano kung personal ng biyahe ng Vice? So, kung personal yan, kailangan pa rin niya mag-file ng leave at kumuha ng travel authority para matiyak na hindi maapektuhan ng kanilang trabaho. Although spare tire lang talaga ang Vice Presidente sa totoo lang. So, ngayon, tingnan natin ang pahayag ng Vice President, no, na si Sara Duterte. So, legal ba yun yung kanyang naging batayan sa kanyang yung statement niya, no? Kung ano yung dahilan, bakit siya travel and travel. So, tingnan natin yung legal na batayan ng ating Vice Presidente, no? Yung dahilan niyang binibisita yung mga Pilipinos located abroad dahil daw sa frustration. Yun po ay walang direktang legal na batayan sa saligang batas. Wala talagang provision doon na nagsasabing tungkulin ng Vice Presidente na gawin to. Bagamat may pangkalahatang tungkulin ng gobyerno na proteksyonan ng mga overseas Filipino workers, yung mga OFWs.
Ito ay pangunahing trabaho yan ng mga ahensya tulad ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Maaari itong gawin ng Vice Presidente bilang bahagi ng kanyang social services function. Pero hindi ito isang mandated duty ng kanyang posisyon bilang Vice Presidente. So, tingnan natin yung pagiging official ng travel or personal. Kung official ang biyahe, dapat may malinaw na connection ito sa kanyang tungkulin bilang Vice President or kalihim ng edukasyon. Pero wala na siya dyan sa education, tinanggal na siya. So, ang dahilan na frustration ay masyadong malawak, very broad, at hindi direktang nakakonekta sa mga kanyang tungkuling sinumpaan. So kung personal naman, maaari siyang bumiyahe basta't hindi siya gumagamit ng pondo ng gobyerno at may tamang travel authority. Pero ang kanyang pahayag ay nagbibigay ng impresyon ng kanyang biyahe ay may opisyal na layunin na nagiging sanhi ng pagkalito. Litong-lito, talaga litong-lito na ang Vice President. So, tingnan natin yung paggamit ng pondo ng gobyerno. Pasensya na kayo kasi may naglilinis ng aircon dito sa bahay. Kung may naririnig kayong ingay. So, mahalagang malaman kung ang mga biyaheng ito ay sinusuportahan ng pondo ng gobyerno. Kung galing sa sarili niyang bulsa, wala tayong legal na karapatan na alamin ng detalye. Wala tayong karapatan. Personal Ngunit dahil siya ay isang mataas na opisyal ng kanyang mga aksyon, kahit na personal yan, na biyahe, ay may political na epekto. No? Higit sa lahat, ang pahayag na frustrated ang mga Pilipino ay isang political statement. Ito ay isang political na pahayag. Ipinapakita nito na may critical siyang pananaw sa sitwasyon ng bansa na maaaring taliwas sa administrasyon na kanyang kinabibilangan. Ginagamit niya ang kanyang posisyon upang magbigay ng pahayag na may political na bigat. So, bilang konklusyon, sa kabuuan, masasabi ko na walang direktang legal na batayan ang pahayag ng Vice Presidente na si Sara Duterte na bumabiyahe siya dahil sa frustration ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ang legalidad ng kanyang pagbiyahe ay nakasalalay sa kung ito ba ay opisyal o personal at kung ito ay sumusunod sa mga regulasyon. Gayunpaman, ang kanyang pahayag ay higit pa sa isang legal na issue. Ito ay isang political na posisyon. Ginamit niya ang kanyang salita upang ipakita sa publiko na siya ay nakikinig sa hinaing ng mga nagbibigay sa kanya ng politikal na kalamangan. Pero bago tayo magtapos, lahat po ng ating sinabi dito ay may legal basis at may mga memorandum circulars na lumabas galing sa Office of the Vice President requiring that all official and personal travels ng isang public official, just like in the case of the Vice President, ay kinakailangan po ng travel approval from the Office of the President. So ito po ay naging usapan namin ng isang gabi rin with together with another political vlogger na si Mike Cervera, na sabi ko may mga ilang opisyal tayo na humahawak ng sensitibong posisyon sa pamahalaan na kung magbigay ng mga statement ay parang walang legal na suporta sa kabila ng lahat na ito ay isang miyembro ng legal na propesyon. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno, at salamat po sa inyong pakikinig.
Hanggang sa susunod na episode.